Frank Oy. Ayan na. Yes, talagang naayos din yung ating Naayos technical din. difficulties. Kaya lang nagsawa yata yung mga nakikinig doon sa live streaming. Okay, Okay. So kung yung ating utak ay may talino, and kung gusto natin maging matalino, ang immune system natin ay may talino din. Okay. Ang immune system natin ay kailangan niya makilala kung ano ba ang problema ng katawan natin. Kailangan niya malaman kung anong klaseng mikrobyo, anong klaseng depekto ang mayroon sa loob ng katawan natin para makapag-responde siya, makapag-react siya. Ayun. Kasi pag hindi niya kilala, hindi niya rin alam kung paano mag-react. Hindi niya rin alam kung paano buksain. Hindi niya rin alam kung paano i-eradicate ang mga mikrobyo na yon. Ayun. So, madaling salita po, Sir Frank, ganun po ang katindi itong ating for life transfer factor, na maisaayos niya lahat. Kasi once na maging matalino nga naman, yung ating katawan, yung ating isip, kasama na dyan. So, lahat na mamaniobra niya. Parang ganon. So, kapag namaniobra niya ito, edi naayos niya. Naayos. Kapag naayos, babalik yung health mo. Yeah. So, malakas tayo ulit. Nakakapagpabata ba ito? Yes. In fact, may study. Okay? There's a longevity study. Kaya pala bumata po kayo. Kailan lang naman tayong hindi nagkita. Layo na agad ng aura nyo, Sir Frank. Okay. There's actually a study. Bola, ha? Ganun ba? Totoo ba? Diba, Don? Ay, opo. Mamaya may for life na yan. Biro lang po. Sige po. There's actually a study na ginawa sa Amerika. Okay? Age 55 to 73 years old na mga lalaki. Okay? Nag-take sila ng transfer factor for straight 6 weeks. 6 na linggo. Okay? And then, before they tested the biological age, meron sila kasi isang klaseng pang testing. It's called the Kiev's method. And then, they tested the subjects after 6 weeks. Okay? And after 6 weeks, they saw a result, a reduction of 4 years sa biological age nila. Okay? Kumbaga, doon sa ating calendar age, wala na tayong magagawa doon. Kung 30 ka, 30 ka talaga. Kung 60 ka, 60 ka talaga. Pero doon sa ating biological age, yung age ng ating tissues, yung age ng ating mga ugat-ugat, yung age ng ating mga organs sa katawan natin, pwede nating babatain. Wow. Okay, and it has a study, it's backed up by study, na talagang nagpapabata o nagpapaganda, nagpapagwapo so, sa ang ngayon, transfer factor. hindi tayo nambobola. Ako na mismo, nakita kita, Sir Frank, ang laki ng binago nyo. Lalo kayong bumata. Hindi, baka naman nagpabanat kayo ng skin. Hindi ko naman gusto ang retoke. Oo. Kasi bakit parang kinis-kinis mo ngayon? Ganun ba yan? It's yun yung original. Diba? So, lalo pa nag-take ka ng for life, lalo, no? Pero po, mga mahal at taga-subaybay, talaga pong madalas po ibida sa atin ni Sir Frank, itong magandang epekto po ng pag-take ng product na ito ng for life transfer factor. Pero Sir Frank, sino-sino po bang dapat pa na gumamit ito? Kasi mukha namang mahal. Mahal nga ba talaga? Hindi. Ang produkto natin ay cost-effective. Ibig sabihin, kung may sakit ka na, okay, you take this para makatulong na makarecover, and it's way, way cheaper than the expenses na ginagamit ng tinatawag na medical protocol. Okay. Okay, yung medical protocol, yung mga standard procedure na ginagawa ng mga doctors and sa hospital. Paano na pag malala na talaga? Halimbawa, 50-50 na siya, pwede ba? Baka naman po talagang kailangan muna pumunta ng doktor, magpa-ospital. Okay. Para inawin natin yan, Sir Frank, kasi mamay masyado pong umasa. Mamay mamatay pa, sisihin tayo. Diba? Okay, based on a study actually, sa mga malalang sakit, like stage 4 cancer. So, pag stage 4 kasi yung cancer, pinapauwi na usually ng mga hospital yan. Especially if you cannot afford the medical protocol. Kung hindi mo na kaya yung mga procedure na gagawin ng hospital at saka mga fees and laboratories and medical mga medicines. And kung ganon, usually sasabihin ng doktor sa'yo, ma'am, sir, umuwi ka na lang, antayin mo na lang yung oras mo.
Okay? And minsan, nakakasama ng loob talaga yung mga ganong mga phrases na binibitawan ng doktor. Kasi sometimes they play like God na sila nagbibigay ng oras mo na natitira. Di ba? Pero with transfer factor, there are actually doctors in America who did a clinical trial. Okay? Ibig sabihin, hindi yung basta-bastang kwento lang. Kung sa Bisaya, dili siya istoryahe. Istoryahe. Nabisaya ako kanina. Dili siya istoryahe. Kung sa Tagalog, hindi siya kwentong kutsero. Talagang may mga doctor and medical evidence has shown na if you use this product sa mga stage 4 na may mga taning na ang ilang mga life, okay, may pag-asa pa by 80%. Wow. Okay, so the success rate based on the study was 80% success rate. Ayan. So, malaking bagay. So, mayroon pagpipilian talaga. Pero hindi siya medisina. It's actually a supplement product that taas kaayo. Ay, Bisaya ulit. Mag-Bisaya ta. Kaya ako proud kayo Bisaya kanina sa newscast ko pa umanin. Mataas talaga ang potency niya. Okay? It can boost your immune system by 437%. That means na 4 times. Kung ano immune system mo ngayon, and then you take the product, it will boost it 4 times. Okay? Hindi 40%, 437%. It will also educate your immune system para makilala yung mga abnormal growth in the body, yung mga microbes na pumapasok sa katawan. And it will also balance your immune system para hindi ka magkaroon ng mga sakit katulad ng asthma, psoriasis, kung grabe pa, lupus. Okay? So those are the things na will be able to help you, okay, if you take transfer factors in. Hindi siya medisina, pwede siya for any purpose. Pwede siya prevention para hindi ka magkasakit. So yun po yung pagpunta nyo sa Davao kahapon. Davao Bacolod? Actually, I'm not Davao based. Kahapon? Kahapon galing ako sa Davao. Davao nga. So, kumusta sila doon pag-take nila ng For Life? May mga magagandang balita po ba roon? Yes, actually, meron akong isang case na stage 4 cancer. Stage 4 laryngeal carcinoma. Okay? Ano yun? Cancer sa larynx. Okay. Oo. Yun yung medical term, carcinoma. Doktor ka na rin po pala. Okay, hindi naman. Medyo. Murag lang daw, murag ka sa Bisaya. Pero po talagang naaasahan at ang itong For Life. Okay, itong tao na taga Mindanao, ang pangalan niya si Julius Cadava. Kuwan siya, may stage 4 cancer siya na sa larynx nga. Nagpa-treatment na siya using linear accelerator. Taas, mahal kaayo. Very, very expensive yung linear accelerator, especially pag dito sa mga first class hospital sa Manila. Okay, he was able to get some recovery, but after 2 years, nag-relapse, nagbalik. Okay? Sabi nga nila, relapse with a vengeance. Kasi mas grabe na after na nag-relapse ang cancer niya. He spent more than 3 to 4 million at the first time. And then sabi niya, ayaw ko na ibalik yung ginawa ko that time. Kasi 2 years lang pala yung 3 to 4 million ko. Paano po nila makita yan? Malaman na yung mga sinasabi ninyo, totoo po. May mga various tests sila na ginawa. Of course, hindi nila malalaman kasi alangan naman pumunta pa sila sa Mindanao para tanongin yung tao. Di ba? Pero that is my experience with one of my case sa cancer. Okay, ang pangalan niya si Julius Cadava. Kung may nakakilala sa kanya, tanongin niyo siya. Okay? And he will tell you na he was able to fully recover from his stage 4 laryngeal carcinoma. Sir Frank, hindi ba ito katulad ng ibang mga naglilipana na mga product dyan na herbal daw, pampagaling, yung pala parang sa salita lamang. Okay. Syempre naman po, mahirap po ang buhay ngayon, di ho ba? Yung mga kababayan natin na kagustuhang gumaling, gagawin ang lahat para may pambili. Di ho ba? So, sigurado po talagang ilang percent. Kanina nabanggit nyo na, di ba? Okay, doon sa mga talagang grabe na ang situation. Ang ibig ko sabihin, paano po na mabigyan natin sila ng kasiguraduhan? Okay. Bawa sa kumpanya, sa
sa produkto, ano bang meron dito na talaga pong pwede nilang paniwalaan. Okay. Diba? So ang kasiguruhan talagang walang makapagsasabi ng 100% sure. Even the best hospitals, okay, even the best medical institution here in the Philippines, kung tanungin mo sila, sigurado ba kung gagaling pag nagpagamot ako sa iyo? Ang sasabihin nila, hindi sila sigurado. Okay? Because yun yung tinatawag na God factor. Factor ng Diyos. Diyos lang ang nakakaalam. Okay? Pero yung masasabi ko lamang... Diyos lang nakakaalam, di naman. Alam ng Diyos, pero di ba, Sir Frank, tayo rin naman ang gumagawa. Ibig sabihin, yung Diyos lang nakakaalam kung hanggang kailan yung buhay mo. Opo, alam ng Diyos kung hanggang kailan ang buhay natin, di ba, Sir Frank? Pero tayo rin ay nakakaalam kung hanggang kailan talaga buhay natin. Kasi bakit naman, medyo magkomento ako dyan, Kasi siyempre, kung gusto mong humaba ang buhay mo, wag mong kainin ng mga bagay na pampaiksi ng buhay. Wag mong gawin yung mga bagay na alam mong madali kang mamatay. Tama. Papunta lang ako dyan sa sasabihin mo. Kasi nauna ka lang. Okay. Ang Diyos lang nakakaalam kung hanggang saan yung buhay natin. Pero tayo may magagawa tayo para mapahaba yung buhay natin. Ayun na nga. Pero yung pahaba na yun, hindi rin natin alam kung hanggang kailan yun. Ang nakakaalam lang din yun is yung Diyos natin. Okay? Pero, doon sa paggagawa natin, like a little exercise, eating healthy foods, taking more supplements, why do we need to take supplements? Because the food is now being manufactured in mass production. So, pag mass production, gustong kumita ng mga may-ari, ng mga nagbebenta ng mga pagkain na yan. So, pag gusto nilang kumita, ginagawa nila paraan para lumaki mabilis o tumubo mabilis ang mga produkto nila. So, usually they put in chemicals, usually they put in some hormones, some things inside there, mga chemicals, etc., para mapabilis. Pero in the process, nadideplete ang nutrition ng mga gulay na yan. Nagiging, yung mga sa poultry naman, nagiging hormone-ridden sila. Ibig sabihin, dami ng mga chemical ini-inject doon sa mga animals para mabilis lang ang pagtaba. Okay. Pero ang mga chemicals na yon na ini-inject, eventually makakain natin yon. So, kung nakain natin yon, it will cause us to have some concerns in our health. Okay? So, kailangan natin ngayon, nowadays, before, noong mga ancient times, hindi pa natin kailangan ng supplements kasi wala pa yung tinatawag na mga chemical fertilizer, chemical spray, yung mga hormonal injection, wala pa yon. Pero ngayon, mayroon na kasi, so hindi na natin maiwasan, kailangan na natin mag-take ng additional nutrition. Yan yung for life. So, sige po, Sir Frank. At talaga pong marami kami natutunan hinggil sa kalusugan, na kaakibat pala natin itong for life transfer factor para patuloy yung ating patuloy yung pagiging malusog, ika nga, di ba? So, paano po, saan po sila tatawag? Saan po may site po ba tayo na maaaring ma-review pa yung mga sinasabi po ninyo? Okay. You can check my website sa www.aimhealthy.myforlife.com. Okay? Or you can text me to 0917-715-2079. 0917-715-2079 or pwede din sa SAN ko sa 0922-855-2079. 0922-855-2079. Okay, yan po ating kalusugan po sa ngayon. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating bisita na si Mr. Frank Oy na dala-dala niya po itong produktong for life transfer factor. So, malaking bagay po pala ito. Mga malati taga-subaybay, so magpaalam na po tayo sa ating kalusugan, Sir Frank. At sa susunod po sana ay makakasama po namin kayo. Meron ka po dapat batiin? Wala naman. Pero closing na lang. Closing na lang. So, kung gusto nyo maging matalino ang immune system niya, para gusto nyo may laban ang inyong immune system, gusto nyo hindi basta-basta magkasakit, o kung may sakit na kayo, gusto nyo to find an alternative product
that could help you recover very, very quickly. Take transfer factors. Ayan. Okay, maraming salamat. Ayan din sa inyo ng For Life Transfer Factor, New Paradigm in Nutrition and Healthcare. For more information, please call Mr. Frank Ori on 0917-715-2079. Ang Happy Morning Program ay hatid sa inyo ng Baby Peanut Butter, ang katakam-takam na palaman sa tinapay. Available at all leading grocery stores. For more information, please call Mr. Ben Po on 0928-757-8717. Ito, nagabalik niya. Say yo! Yan sa ang napapanahong, alam mo ba, nagtatanong, nagmamasid sa bawat karawang tao sa mundo. Eto na, ang napapanahong, alam mo ba, ni Horizon Chaser. Okay po mga mahal ating taga-subaybay, heto na ang ating pinakamainit at magandang balita. Yung ating pag-uusapan po sa ating napapanahong alam mo ba? Ito po yung makabagong panahon ng ating trabaho sa ngayon na kung saan ang tanong gaano ito ka-epektibo po sa ekonomiya ng ating bansa, yan po ay ating alamin. At kung ano-ano po ang napapaloob nitong tinatawag po ng International Contact Center Conference and Expo 2012. At hindi po natin masasagot yan kung wala pong sasagot, syempre. So nasa kabilang linya po natin yung ito si Mr. Bong Borja na kung saan ay Treasurer and Director po yan ng CCAP at President naman po ng EGS, tama. Okay, happy morning po sa inyo, Sir Bong. Happy morning, Mr. Chaser. Yan, at ang ganda pala ng boses natin, Sir Bong. Sir Bong, at talaga pong kinaabangan natin itong itong pag-uusapan natin hindi sa panahon ng trabaho or makabagong panahon ng trabaho na tinatawag kasi nauso nga itong call center, di po ba? Oo naman. Mula pa ng 2000, ito, 2012 na tayo ngayon, sa 12 taon, ang laki na ng improve at ang laki na ng contribution sa bansa, ano? Opo. Sa ating ginawang trabaho. Opo. Opo. Sir Bong, maaari po bang ipaliwanag muna kung ano pong ibig sabihin ng CCAP at bakit po itinatag ito o yung itong darating na ICCC, tama? Po. Yung CCAP, yung Call Center Association of the Philippines, in-establish yan yung 2000, then nag-uumpisa yung industriya. Opo. Yung mga kumpanya na nag-umpisa nito, sa tingin namin, kailangan namin magsama-sama para mas malakas yung sweldo. Kasi that time, maliliit pa kami. So, pag pumunta kami sa abroad, kunyari attend kami mga conference doon, at ipopromote namin yung Pilipinas, ipopromote namin yung call center industry dito sa Pilipinas. Kailangan mas malakas ang dating, mas solid ang presentation. So, inigit namin magsama-sama. Kami noong 2000, mga 8 kumpanya lang. Ganon, opo. Ngayon, napakarami na. Opo. At nung umpisa kami, ang empleyado natin, few hundred people pa lang. Ngayon, nasa almost 700,000 na. So, every year, since then, mga mid-2000, between 2005-2006, nag-organize na kami ng mga conference. Pero noon, maliliit pa lang. No? Pero ngayon, yung International Call Center Expo and Conference, as we call it, ito yung pinakamalaking conference ng call centers at saka ng BPO sa buong mundo. Opo. So, meron tayong delegates galing sa, I think, siyam na bansa, no? Tapos ang inaasahan namin na aaten yung mga 4,000 people. So, malaking conference to. So, sa loob ng conference, meron tayong exhibit ng mga partners ng mga call center industry, no? Nandito yung mga technology partners natin. Opo. Nandito yung mga HR industry partners natin. Nandito rin yung mga government agencies na tumutulong sa atin sa utang. Okay. Sige pa, pagpatuloy.
maging aware yung mga participants dun sa various aspects of running a call center. Meron tayong track tungkol sa HR, paano mag-manage ng mga tao na nagtatrabaho sa call center, how to motivate them, how to coach them, tapos meron isang track tungkol sa operations. Sir, may bayad po ba kapag halimbawa meron kayong trainee na para po sa tinatawag nitong call center? Halimbawa, yung mga baguhan lang, bagong graduate, diba? So, para po gustong matuto, may bayad po ba? May mga ganitong klaseng kalakaran para sa hindi pa po nakakaalam? Actually, pag magtatrabaho ka sa call center, mag-a-apply ka, walang bayad yun. Opo. May pati training nun, sagot ng employer, no? So, walang bayad. Talaga po, sagot. Oo. Mga ilang buwan po yun? Depende kung anong programa yung pagtatrabaho mo. Kung hindi mo masyadong complex, masyadong technical, inaabot isang buwan yung training. Ganun, simple lang, 2 linggo lang. Aba, malaking bagay po pala iyan, ano? Kasi, biruin nyo, matututo na itong mga ito at hindi pa sila nagagastusan. Tama po ba, Sir Bo? Ay, ganun. Opo. Magkano naman po ang allowance? Okay lang po ba, ma'am? Hindi ba kasi nagbibigay ng training allowance, no? Yung training allowance lang usually yun yung allowable minimum wage. Pero yung iba naman, pagpasok mo pa lang, kahit training ka pa lang, binibigyan ka ng full ng sweldo, actually, empleyado ka na. Talaga po? Kanya-kanyang practice yun, iba-ibang office. Okay. Gusto ko yung mabanggit, no? Opo. Meron yung mga tayong training, bago ka matanggap ng call center, minsan, may training program na pinapatakbo yung mga TESDA institutions na may scholarship grant ang gobyerno. Oo nga po. So, binabayaran nila yung mga training institutions para i-train yung mga tao na pwede natin na employo. No? Ang nagbabayad ng training, sumasagot ng training na yung TESDA scholarship fund. Ayun. Malaking bagay yun na nakakatulong sa yung mga kailangan pa magdagdag ng training bago matanggap. Opo, may edad po ba? May ano pong qualified para po? Ay, ibig sabihin yung nawala tayo. Yung edad, may pinipili po ba? Yun ang... Hindi, wala kami discrimination sa edad. Wala lang syempre yung bata, ano, baka naman tayo mag-accuse ng child labor. Pero yung, ako niya, mga 18, 19 years old, mga pwede na magtrabaho, all the way to mga 60. 60! Sir Bong, hindi nga po. Kahit 60 na pwede. Kaming empleyado nga na, mag-ina, o kaya mag-ama, talaga. Nagtatrabaho sa amin, meron mga ganun. Kaya wala kami discrimination sa age. Okay. Kahit na walang discrimination whatsoever, kahit na sexual orientation sa, babae man, lalaki man, o anong religion, o wala kami ganun. Basta kayang gawin yung trabaho, kahit anong edad, huwag lang child labor. Sir Bong, itong magaganap na expo natin, di ba? Nitong September 18 to 19. Ano po bang tema talaga doon na magaganap? Ang tema natin yun, future of outsourcing. Bakit po? Kasi, alam mo, since 2011, nabansagan na tayo yung industriya natin sa Pilipinas na number 1 sa buong mundo. Alam mo, walang number 1 marami mapagkakalaki sa Pilipinas. Pero aside from the natin Pilipinas. Pero ito, number 1 talaga dito sa Pilipinas. Dito sa industriya natin. At sinali na natin yung India, nagsasabi na natin yung pagkakas. So, ngayon, ang positioning naman namin, number 1. Opo. Tayo pa maging complacent. Masyado pa rin maging relax. Pero, tinitingnan namin kung anong mangyayari in future. So, we're trying to look out 5 years from now, 10 years from now. Ano ba mangyayari sa industriya? Para tayo parating na sila, para we at the forefront of any change that might happen. Diba? So, we can retain our number 1 position. Ayun. So, ito po ba ay gaano ito kaapekto sa takbo ng politika natin sa bansa? Paunahin na natin ng konti, di ba, sa itong darating na expo po natin, Sir Bong. Sa tingin po natin, sa takbo ng politika sa ating bansa, gaano ito kalaki na maapektuhan? Maapektuhan bang magkaroon ng negatibo o positibo po? Alam mo, mula pang nag-umpisa yung tayo ng industry natin, tatlong succession ang pinagdaanan natin. No? Po. Wala pa kay President Erap, tapos kay President Aquino po. At
Si Arroyo and Aquino. Si Pino, right? Opo, opo. So, all the presidents that we've got, very supportive sa amin kahit anong political party. Mm-mm. So, even today, lahat ng politician, ma-liberal party man, o mag-PDP laban man, Mm-mm. lahat sila are very, very supportive. Ayun. Kaya sa amin, we'd like to think we're apolitical. Kumbaga wala kaming pinapanigan na partido, wala kaming pinapanigan na isa o dalawang politiko. Lahat sila kaibigan namin kasi Okay, sir. nakakatulong. Oo nga po, sir. Yan nga pong nakikita natin sa ngayon. Sir Bong, kung pag nasa ibang bansa po kayo at minamarket niyo po ito, paano po niyo ginagawa at paano niyo nainganyo ang mga dayuhan na ito na magtiwala sa serbisyo po natin, bilang maliit na bansa para po sila pagserbisyuhan ng ganitong kalawak na teknolohiya sa paraan ng contact, di ba? Alam mo, una-una may record na tayo, kanya mas madali nang i-benta ang Pilipinas ngayon kung dati. Kasi nandito na lahat ng malalaking American companies na service natin, okay, meron silang company. Pero ano mabisa or number one na nakikita nila na dapat tayo pagtiwalaan sa serbisyong ito? Oo. Number one talaga yung kagalingan ng Pilipino. Ayun. Filipino worker. In fact, ang sabi namin, dapat sagana namin ang Pinoy worker ng global Pinoy. Kasi yung kakayahan nila talagang hindi lang pang Pilipinas. Kasi ang servisyo nila, pang yung mga malaking company sa Amerika, sa Europe, So, meron na tayong kakayahan na pakita na proven na kaya madali ng ibenta. At saka, alam din nila yung Pilipino madaling turuan, na madaling matuto kahit na anong bagong proseso, bagong produkto, bagong servisyo, napipick up natin agad. Tapos pangatlo, tayo magaling communicate sa English, siyempre, global language, no? So, lahat naman ng Pilipino nakakaintindi ng English, so, madaling i-train, tapos ipinapolish na lang natin para mas madali tayong maintindihan, at mas madali tayong makapag-communicate, makapag-interact. So, yung mga kakayahan na yun, yung natural traits na yun, yun ang pinakamalaking advantage natin. Ayun. So, napakaganda po, Sir Bong, okay. So, ano pa po ang dapat pa natin na dapat maipagmalaki at ano pong maipapayo ninyo sa ating mga kababayan ngayon na mga wala pang trabaho dyan, na mga nakatambay lang, na dapat po bang mag-try din sila sa ganitong klase ng trabaho na inyong inilatag na, offer na, ika nga, di ba? Libre pa sa training, di ba? Alam mo, napakalaki ng oportunidad na na-present ng sa mga magiging empleyado namin. Unang-una, meron po yung mga empleyado na nag-umpisa agent noong 2000-2001. Ang sweldo nila, 18,000. Ngayon, mga sweldo nito, several hundred thousand na kasi vice president na sila. Bakit po ganun kalaki? Di ba nagdadaldal lang naman ng mga ito? Nag-promote na sila. Paano po yung... ayun. Yan, vice president. Ang minamanage nilang tao, nasa libo-libo na. Para ka nang nagpapatakbo ng malaking kumpanya. Tapos yung responsibilidad nila, at saka yung revenue na dinigenerate nila, malaki na rin. Kaya dapat gano'n na rin ang commensurate na yung sweldo parang vice president ng bangko. Para mas malaki tayo. Ayun. Meron ang oportunidad. Tapos, sa umpisa, I think, yung pagpasok sa industriya namin, hindi kasi hirap ng siguro akala ng ibang tao. Marami kaming tinatanggap na hindi naman galing sa UP Lasal Ateneo. Marami rin kami siyempre empleyado galing UP Lasal Ateneo. Pero marami kaming tinatanggap na galing sa mga eskwelahan sa probinsya na hindi mo naririnig. Pero nabibigyan namin oportunidad na magtrabaho sa apart from agriculture, no? Trabaho na white collar job. Tapos, asenso sila, makikita mo na ma-asenso, tutulungan nila yung pamilya nila, pag-aaral nila yung mga kapatid nila. Maraming ganun opportunities. Ayun. Hindi sabi nga natin, hindi na sila kailangan, kunyari mag-a-apply sila sa abroad, magpapayag pa sila ng mga recruiter, hindi pa sila sigurado kung matutuloy sila o hindi, maraming mga naloloko. Pagdating nila ron, At least dito, Sir Bong, nandito na lang sila sa Pilipinas. yung sweldo mo, pag magtatrabaho
Mm. difference ng sweldo nila doon at saka dito kung konti na lang. Yun. Tapos, ano pa, wala pang social dislocation. Kasi nandito ka, nakakasama mo yung mga pamilya mo, yung anak mo. So, maraming attraction talaga kung bakit dapat mag-apply. Hindi lang yun, marami pang oportunidad. Yung mga ko, hindi naman nag-hire ng libo-libo sa isang taon. Pero kami, libo-libo ayaw na nag-hire, kaya marami talaga kami opportunidad. Sir Bong, mga gaano na kayo karami ngayon na kumpanya na ganito na call center na tinatawag? At meron bang competition na nangyayari kayo mismo na mga dito mismo sa ating bansa lang? So, nag-isandaan kami. Pero ang kagandahan nun, nag-isandaan ang kumpanya mo, no? Siguro malapit sa 200. Pero alam mo, ang maganda doon, lahat magkakaibigan. Ayun. Siyempre may Kasi baka masayang di ba? Kumbaga, nanalo yung kalaban mo. Okay lang yun kasi marami naman oportunidad. Mananalo, sila naman yung hindi. Kasi ang mga kliyente naman natin buong mundo, di ba? So, kung isipin natin kung ilang bansa meron tayo, ilang mga kumpanya meron sa buong mundo, kaya hindi kinakailangan talagang magkaroon kayo ng kompetensya o magsiraan o ano pa man, di ba? So, kaya malaking bagay pala itong ICCC natin, itong September 18, kasi magsama-sama po kayong lahat na maliit man o malaking kumpanya ng call center, pero nagkaisa po kayo rito, ano? So, okay, bago po natin iwanan yung ICC, Sir Bong, medyo may, president po kasi kayo ng EGS na tinatawag. So, ito naman po, alamin natin kung ano pong ibig sabihin naman nitong EGS na ito. Opo. Bago natin sa EGS, bago tayo malit sa ICC, ay, oo. Meron tayong recruitment job okay. sa ICC. Oo. So, iniimbitahan ko lahat ng gusto mag-apply sa mga call center o company. Meron malaking job fair kasama doon sa ICC. Wow. Ayan, baka yan na nga ang hanap nila. Oy, mga natin taga-subaybay dyan, Tama-tama talaga. Itong ating napapanahong alam mo ba. So, pakinggan nyo po yung sinabi na yan. At i-play po natin ulit to sa Facebook na inyong lingkod or sa Ustream po. Mapapakinggan nyo para hindi nyo po makalimutan kung saan itong tinutukoy ni Sir Bong dahil malaking bagay po ito. At Sir Bong, sino-sino po muna kayo pala ang nasa likod po nito? Gaano po ang tiwala ng mga call centers natin dito sa bansa sa inyo? Nandun sa conference kaya kung ikaw ay naghahanap ng call center na nakabase sa Cebu o nakabase sa Amerika o nakabase sa Manila o sa Ortiz, lahat sila nandyan. Ayan. So pwede kang mamili kung saan mo gusto magtrabaho o kung nasan yung mga kaibigan mo. Pwede bang damihan? So, ako yung mag-aplikante. Damihan ko ang aking resume. Di ba? Kung sino na lang ang mauna, bakit hindi? Di ba? Halos din po ba pare-pareho ang pasweldo o depende sa kumpanya? Ayun. Kahit saan, pwede kang mag-apply kahit marami yung apply mo. Iba din, mapaprocess yung application in the day. Ayun. Pag pumunta ka ng umaga, baka sa hapon, may tawag ka na. Mapupunta ka sa opisina sa Lunes or something like that. English lang po ba yung kanilang dapat pag-aralan, Sir Bong? Predominantly English talaga. So I would say maybe 90% ng requirement is English. Pero meron din tayo mga requirements for local domestic business. Yung ang salita dito Tagalog. Meron pa nga iba ang kailangan Bisaya. Really? Ako na lang dyan. Bisaya na lang, me. Meron din para sa foreign language, no? Kung meron pa kakayahan Japanese. Ay, marunong tayo dyan. Nag-aral po ako ng LI. Magkano naman pa sweldo pag mga ganyan, Sir Bong? Sa foreign language, mataas yung premium. Halos nagdodoble. Bigla yung... Parang... Pwede ba tayo dyan? Part-time? May part-time po ba? Pwede po ba? Oo. Katulad po ng inyong lingkod. Sayang naman yung alam ko sa lingwahe ng Nihongo.
Eh kung gusto ko mag-part-time, malaki ang sweldo pa kaysa rito, di ba? Kaysa, di ba? So mga ganun lang, kung sakaling may nakikinig, di ba, Sir Bong? Oo. So, yun. So, pwede po. Pwede po. Sa AGS naman, kumabalik tayo sa AGS, no? Okay. Yung kumpanya na in-announce namin kahapon, merge. Ito ay ang bagong kumpanya, ang pangalan niya, Expert Global Solutions. Expert talaga. Kasama ng dalawang malaking kumpanya dito. Ano? Ang pangalan, ATAC Customer Services. Okay. Ito yung may malaking opisina sa Cubao. Pag pumunta ka sa Cubao, sa may Araneta Center, may sariling building ko doon. Meron din sariling building ko sa Calabang, doon sa North Gate, Park. Meron din mga opisina sa Madrigal, sa iba pa. Ang specialization nitong ATAC is Customer Relationship Management. Ito yung mga parang customer service type work. Ito yung maraming trabaho ginagawa sa call center sa Pilipinas. Yung pangalawang kumpanya na nag-merge dito is yung MCO. Yung MCO, ang opisina nito, meron sa malaking opisina sa ABS-CBN, may malaking opisina to sa Clark, may malaking opisina to sa Marikina, at saka doon sa Santa Mesa. Itong dalawang specialization naman ito, collection, at saka meron din siyang customer relationship management. Customer care din. So, nung pinagsama itong dalawang kumpanya na to, ang resulta, yung AGS, ang empleyado nito ngayon, pag pinagsama, nasa 13,000. Ayun. So, malaking kumpanya. Malaki nga po, ano. Kaya Sir Bong, talaga po wala na mapagsisidlan sa dami ng impormasyon na magaganda galing po sa inyo, no? At sana po next week uli ay talakayin natin yung iba pang pwede pong pakinabangan ng ating mga kababayan sa ngayon, no? Lalo na marami din dyan wala pang alam nito. Hindi, alam lang nila call center, ganun lang kasimple, ano? Akala nila na ang mga pwedeng pumasok dito yung mga nakapagtapos lang. Pero po, meron pa po tayong dapat na maipaalam na sa ating lahat halos sa mga kababayan dyan na akala nila wala ng pag-asa para magkaroon ng trabaho. Natutulong po pala ang grupo ninyo, Sir Bong. So sana po tatalakayin pa natin ito sa susunod pa. At opo. So maimbita po namin kayo dito. At magkukuha po tayo ng may magtatanong para po mismo sa kanila nang galing yung mga ibang impormasyon na nais nilang malaman, yung mga ordinaryong mamamayan po natin. Kaya iimbitahin po namin ang grupo po ninyo muli. Opo. Okay po, sa last po na inyo pong nais na ipaabot, meron pa po ba? Yung gusto ko lang imbitahin natin mag-attend ng conference, no? Yung ICC, International Conference and Expo, the next September 18 and 19 po. So, punta kayo natin kung gusto mag-apply ng trabaho o gusto sila matuto, no? Pwede kayo magpunta na. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo, Sir Bong Borja. Okay, maraming rin salamat. Happy morning. Happy morning, Miss Horizon. Thank you. Salamat. Habol ko lang to. Okay, mga malati taga-subaybay, talagang malinaw sa inyo yung ating napapanahong alam mo ba? Talagang napapanahon siya. At pero meron pa rin po maganda ring balita na naman. Talaga pong napapanahon na rin po ito dahil ito, makahuli man ay magaling pa rin. May bago pong bisita tayo ngayon. Si Miss, pakilala ka Miss Maganda. Happy morning sa lahat. Ayan, ang boses pala. Parang may artista akong kasama rito. Okay, happy morning po sa inyo. I'm Annabella Kalupitan. Hindi ka namang malupit. Hindi lang po. Ang ganda-ganda, no? Okay, Miss. Annabella Kalupitan sa dulo na po kasi may asawa na ako. Ay, may asawa ka na ba niyan? Yes, kasi diba? marami nakakilala sa akin sa dati kong family name, Kalupitan. Annabella Kalupitan. Sa Dulyo na ako ngayon. Ayan, sa Dulyo na. Okay, Miss Kalupitan. Ay, Dulyo. Sa Dulyo. Sa Dulyo, yan. Annabelle na lang. Miss Annabelle, ano ba itong ibabalita mo sa atin at parang bago sa paningin ng inyong lingkod? Okay. Ano siya, isang pamihirang idea na ang produkto ay isang dessert.
Dessert. Yes, Gusto diba? ko yan. Oo. Pero ito, kakaiba nga siya dahil pag kinain mo itong dessert na to, hindi ka tataba. Ayan. Kahit Oy, kumain ka ng marami. bibitinin kita. Pag Sige. yan ang aantabayanan ng ating mga Oo. mahal na taga-subaybay sa Magsulot ng Mundo next week, ha? Okay. Okay. At yung dessert na yan. Dessert na kahit kumain ka ng eat all you can every day, hindi ka tataba. Kung basta kakain ka lang ng one dessert a day. Guaranteed to lose weight 5 to 10 pounds in 30 days and in 60 days 10 to 20 pounds even without dieting and exercise. Ayan. So, ang ganda, di ba? O yung mga mahilig sa matamis dyan, go, go, go. Kaya makinig po tayo, ha, sa araw ng Friday uli. Sa susunod, talaga pong bibida sa atin yan ni Miss Annabel. Maraming salamat sa pagdalaw. Maraming salamat. Ay, telephone number, baka gustong pati una. Habol. Sun number is 0932 8899 311. Okay, kasi baka may natakam na dyan sa matamis. Hindi makapag-antay. Actually, prutas lang po siya. Prutas lang po. Hindi talaga makatis. Ay, bibitinin na kita. Talaga, thank you. Okay, maraming salamat sa iyo, Miss Annabel. At marami pong salamat sa mga mahal nating taga-subaybay sa Magsulot ng Mundo dyan. At syempre po, yung mga guests natin, marami pong salamat. At ang inyong lingkod po ito si Miss Horizon Chaser na lagi pong maglilingkod sa inyo na walang sawa. At ang sa ating Sagip Gutom sponsors ay marami din pong salamat sa inyo at sana po wag po tayo magsawa din sa pagtulong sa mga kababayan natin na nangangailangan sa panandalian na pagtawid ng gutom. Diba? Okay, at mga kaibigan natin na hindi po nabati sa susunod po muli. At dito naman po ang programang Happy Morning. Happy Morning! Pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Bye, we love you all! Ang Happy Morning program ay nagpapasalamat sa mga nakibahagi sa